Mga kapuso ko, ang ilang estudyante sabik ng magbalik eskwela sa Lunes, ang ilang mga bata sa Leyte at Eastern Samar na talaga naman nasalanta ng super bagyong Yolanda, malungkot sa muli nilang pagpasok. Bukod kasi sa mga nasira nilang paaralan, hindi na nila makakasama ang ilan nilang mga kaklase na namatay sa trahedya. Nakatutok si Sherian Torres. Dito sa Palo, Leyte, kita pa rin ang bakas ng bagyong Yolanda sa simbahan, mga bahay at eskwelahan. Ilang hakbang lang ang layo mula dito sa San Joaquin Central School. Itong lupain ngayon dito na nagsisilbing sementeryo sa harap naman ng San Joaquin Church. Itong mga nakalibing dito, karamihan mga bata o kaya mga estudyante na hindi na makakabalik sa eskwela ngayong pasukan. Sa mahigit 500 nakalibing dito, 67 ang estudyante ng San Joaquin Central School. Si Raul Noblejas namatayan na mahigit 50 kaanak. 48 sa kanila, mga estudyante. Masayang-masaya sila dyan. Pag vakansi sila ng oras, yung break time nila, yung naglalaro lang sila dyan. Yan, minsan, pag-uwi na sila, pagkatapos ng klase, sabay-sabay sila umuwi. Palagi ring nasa paaralan si Jester Maraya. 13 sa kanyang mga kaanak na nooy kasama pa niyang pumapasok, dito rin nakalibig. Sa Lunes, mag-isa na lang siyang papasok. Pag walang klase, nandyan sa kuan, labas lang, trip-trip, pagkuan. Hindi rin matanggap dahil mo naman, kuan. Diyan lang kasi numuhugot ng lakas pag may problema sa barkada. Sa Hernani, Eastern Samar, hindi pa rin makapaniwala si Jeremy Eglapa sa sinapit na Nagaha Elementary School kung saan siya nagtapos. Nalungkot po. Bakit ka nalungkot? Kasi wala nang papasukan. Sa mga makeshift classroom muna magkaklase ang mga estudyante sa bayan. Sa record ng DepEd Region 8, mahigit 9,000 classrooms ang nasira ng bagyong Yolanda. Patuloy na isinasaayos ang mga ito. Meron din daw ipapamigay na tents. Mula rito sa Leyte, Sherian Torres, nakatutok, 24 oras.